So guys, may gagawin tayo isang Realme C3. So, ang problem nito ay walang power. So dito isi-share ko sa inyo kung paano natin binubuhat ang CPU ng perfect. So marami nagtatanong sa akin kung paano buhatin ang ganitong mga CPU dahil silyado siya. Yung shield nito ay napakatigas. So dito guys, yung 100% na perfect talaga kung paano natin tinatanggal ng tamang procedure yung ganitong glue. Dahil yung ganitong glue ay makapal, tsaka mahirap tanggalin. Kadalasan ang nag-a-attempt nito, nasisira yung copper nung motherboard, yung pinaka-pin out, yung pinapatungan ng lid. So dito guys, eksakto at tamang procedure kung paano nyo buhatin at iangat yung CPU na walang madadamage, at saka yung tamang hangin na ginagamit natin. Nag-start tayo sa 300. Yung 300 kasi guys, yun talaga yung tamang procedure para tamang init para lumambot yung glue ng bahagya. Pag lumambot kasi siya ng bahagya, ang kasunod nun, yung 350 naman para doon sa lid, para malusaw natin yung lid. Kaya natin ganun ang procedure, ganun yung ginagawa natin para yung glue hindi mabigla. Pag nabigla kasi ng init, yung glue hindi lalambot, lalong titigas. So marami na tayong experience kung paano natin mapapalambot. Hindi na natin kailangan dito ng yung glue remover na liquid, hindi na natin kailangan. Ang tamang procedure ay yung hot air. So ang dati kong gamit talaga dito guys ay yung Gordak, yung ordinary. So gumagamit ako noon ng 400 at 4 yung hangin, 4.5 yung init. So iba naman yung gamit natin dito guys, yung quick na hot air naman ang gamit natin. So ito yung digital na gamit natin, ay binibigay ko pa rin yung tamang init kung paano magbuhat ng CPU at saka MMC. Dito natin papakita kung paano tanggalin ng walang mapupunit na pin out. So 100% talaga to guys na perfect, wala tayong matatapon at walang matatanggal na mga paa. So dapat ang procedure dito magaya ninyo dahil madali lang talaga siya kung paano sundan. So gumamit na tayo ng 350 guys dahil kanina nakababad na tayo sa 300. Ngayon 350. Tingnan nyo na lang yung ginawa ko. Pagkatapos niya nakababad sa 300, pag alam mo nang mainit na mga 5 seconds, di bali matagal guys, wag nyo lang itutok ng isang direksyon yung hot air. So pag mamasdan nyo, yung hot air na ginagamit ko ay gumagalaw, umikot-ikot, para yung tama ng init hindi nakatutok sa isang direksyon, kundi umiikot-ikot lang siya. Yan, dahan-dahan natin inaangat. Yan. Pag malambot, wag nyo persahin pag angat. Alam nyo, pakiramdaman nyo na medyo malambot na, dahan-dahan nyo na iangat. Yan na guys. Yan. Perfect. Walang nawala kahit isang paa. Pero itong lid na to guys, ang glue na to ay napakahirap, napakatigas. Dito tayo sa pangalawa, sa may MMC. Ito rin yung ay matigas din yung glue nito. So dalawa yung ginawa natin na procedure, CPU at saka MMC. Pinapakita ko sa inyo kung paano nyo sundan ng tama kahit matigas yung glue. Kasi kadalasan ng iba dito guys, yung procedure kasi na ginagawa ko, matagal kong pinag-aralan talaga to para ma-perfect doon sa mga glue na matigas. Hindi dapat ma-miss ninyo itong procedure na ganito dahil dito nyo magagawa yung mga unit na mga lead boot, kung paano natin binubuhat yung CPU at saka sa kanila re-reball. Dito pinapakita ko kung paano nyo buhatin, i-remove yung CPU na walang madadamage, at saka MMC i-remove na walang madadamage. So magiging perfect talaga siya. Tsaka matigas talaga yung glue na to, kaya ko sinishare sa inyo dahil maraming nag-a-attempt ng ganito. Kadalasan nasisira yung board. So ang tamang init ay 300. Start tayo sa 300. Ayan, tatanggalin natin yung mga glue sa gilid. Medyo matigas talaga guys pag ganito. Tsagain nyo lang magtanggal dahil matigas talaga siya.
Pero madali siyang lumambot gawa na yung init na ginamit natin ay katamtaman lang. So 300 Celsius lang yung gamit natin. Ayan, 300. Mamaya, pag medyo mainit na siya ng kaunti, magsiswitch na tayo sa 350. So, para doon naman sa lid, na para lumambot yung lid, saka natin dahan-dahanin ng tanggal ang MMC. So, pangalawa na tayo dito. Nabunot na natin kanina yung CPU. Pangalawa naman yung MMC. Dito guys, sinishare ko kasi ang dami nagtatanong kung paano ma-perfect. Ito na tayong tama guys, na tamang solusyon paano buhatin yung CPU at saka MMC o kaya power IC nang walang madadamage. Basta lagi nyo tandaan, wag mo na kayong gumamit ng direct kaagad na 350. Dapat dadaan mo na kayo sa 300. Paikot-ikotin. Ayan. Ayan, nag 350 na tayo para sa lid na to guys. Ayan. So, I hope na makatulong talaga to guys dahil ang dami nagtatanong sa akin. Kung bago ka man sa channel ko guys, I hope na huwag niyong kalimutan mag-subscribe para lagi kayong ma-update sa mga bagong upload natin. Ayan, removing na tayo dito. Aangat na tayo ng MMC. Dahan-dahan. Ayan, dahan-dahan. Pakiramdaman nyo na umaangat na kaunti. Dahan-dahan rin nyo yung aangat pag lumambot. Ayan, perfect. Ayan. So, walang nawala na kahit isa. Ibig sabihin, 101% na effective. Effective talaga guys yung ginagamit nating init sa hangin. 350 sa pang finale, tapos 23 naman yung hangin na ginagamit natin. So, yan guys. I hope na makatulong. Itong procedure natin guys, isa lang doon sa mga Xiaomi, tsaka Poco, Vivo, isa lang ang procedure na ginagawa natin para hindi ma-damage yung pin out. Kasi isang pin out lang ang mawala dito, medyo mahihirapan na tayo mag-jumper. So, ito guys ay sinishare ko para makatulong sa mga kapwa natin technician na bago pa lang nag-uumpisa para ma-perfect ninyo. So, I hope na makatulong talaga. Kung baguhan ka na technician, try ka na kumuha ng mga sirang board, yun ang pagpraktisan. Huwag nyo pagpraktisan yung mga good dun sa mga luma. Pagpraktisan nyo i-revolve para ma-perfect talaga. Pagbunot, para ma-perfect yung bunot. Tansyado dapat. Yan. Tsaka iba yung lambot pag ginamitan natin ng 300, lumalambot talaga ng gusto yung glue. So, yan yung pinakamaganda guys. I hope na makatulong talaga. Yan, tingnan natin kung perfect yung pin out. Kung walang nawala. Ayan, walang nawala. Kompleto lahat. So, see you in the next video ulit guys. Maraming salamat. Thank you.